Jerwin, the pretty boy ng Pinas, Ankahas, susubukang sungkitin ang WBA Bantamweight World Title kontra kay Takuma Inoue. Kaso, delaying tactics nga ba ito ng Hapon? Dahil hindi umano, meron daw rib injury. At kung sakasakaling ang matuloy ito, ano nga bang kahihinatnan? Meron bang matutulog? O dediretso ba ito sa 12 rounds? Ano nga ba ang inyong mga komento dito tungkol sa hindi umano controversial daw na rib injury? Totoo nga ba ito? O tactics lang, delaying tactics ng Hapon para mawala sa focus ang ating pretty boy ng Pinas, Jerwin Ankahas. Sa tingin mo ka-podcast na sase, delaying tactics ba to o totoo, hindi umano? Malamang sa malamang delaying tactics siya kasi based on the history itself, di ba? May mga ganyan laban sa Japan na kung saan handa na yung laban, dine-delay nila. Yun nga yung sinasabi ng ibang boxing analyst, boxing na fights natin, di ba? Dine-delay nila. Alam ko kay Inoue dati may ganun nangyari. Dinelay nila yung laban, di ba? Yung parang hindi pa masyadong handa si Inoue, yung ginawa, dinelay. Sinabi may wrist injury. Ngayon naman, si utol niya, si Takuma Inoue, inulit ang taktika, pare, di ba? Ano naman yan to? Rib injury, di ba? Rib injury. Medyo may magpagkamalala ng konti ito. Ribs daw eh. Mukhang pwede medyo natin matatagalan ng pagka-delay, no? Pwede natin masabi na ginagawa niya to para mawala sa focus. Ito si Jerwin Ankahas. Kasi nga naman nakita mo ba record nito, pare ko? No, diba? Napaka-impressive nito. Sige ka-podcast na sase, broadcast mo ang record ng napakalupit na pretty boy Ankahas. Record nito ni Jerwin Ankahas. 34 fights. Out of 34 fights, 23 KO. Diba? With 67.65% ang nito, KO rate nito. Para pag pumasok ka pa lang sa lona, puta, tulog ka na eh. Baka dyan natakot si Takuma Inoue, kapatid ni The Monster Inoue, no? Bakit nga ba siya natatakot? Ano bang record nito ni Takuma Inoue? Impresibo din ba to? Actually, nakakatakot rin record nito eh. Ang record naman ni Takuma Inoue, 18 fights, 4 KOs. Pero 4 lang KO Pero titignan mo history niya, history itself ng boxing record niya. Puta, nakakatakot pare. Lahat unanimous decision. Ibig sabihin, magaling to, magaling dumepensa, di ba? Kumbaga, smart fighter to. Defensive fighter versus brawler to. Brawler type siguro mangyayari dito eh. Diba? Pero ngayon kasi parang hindi na nauuso yung mga defensive fighter eh dahil sa nakaraang laban ni Shakur Stevenson eh, di ba? Parang siya magmamana ng corona ni Gay Weather eh, si Shakur. Ni Gay Weather. Tapos ito naman hindi natin masabi na tatakbo to si Takuma Inoue kasi nga sa mga laban niya, nakita ko maganda to eh, Nonito Donaire minsan to. Alam mo mga counter puncher, scoring, ganun lang siya eh. Ito naman si Ankahas, Manny Pacquiao, Little Manny Pacquiao nga to, di ba? Sabi nga nila, baka pinanalawayan to ni Mami Jonice eh, nung nagsa-training eh. Magaling, di ba? Magaling. Pero sa mga viewers natin, brief lang tayo, check background lang tayo tungkol sa kung paano ba naabot ni Ankahas o paano ba humantong sa isang world title si Ankahas kontra kay Takuma Inoue. Kung mapapansin ninyo, kung ibabacktrack ninyo mga viewers natin at mga giliw na subscribers, meron 2 talo ito si Ankahas last year. Tama, kung daw nagkakamali, ka-podcast na sase. Tama. Baya unanimous decision. Tama ba kay Fernando Daniel? Si Martinez? Ano yan? Parang Argentinian yan eh. Argentinian. Pareho siyang talo eh. At ngayon laban niya nitong nakaraang, I think March, no? Kaya to eh. Colombian boxer ito eh. Check natin yung pangalan, Colombian boxer to, mga ka-porncast, no? At panalo nga siya dito via impressive way. Via 5th technical knockout.
Si Soto, si Wilner Soto, via technical knockout sa 5th round sa Minnesota. Napakaganda ng kanyang ipinakita, leading, at ang naging dahilan nga, para makakuha siya ng isang world title shot. Kaso, hindi umano, parang may nangyayaring konting politika sa loob ng boxing sa Japan na nabanggit nga namin ni Kaporncas Nasase, na delaying tactics. Diba? Actually, Para mawala siguro sa focus. Di mo naman talaga maiwasan yan. Number 1, territory ni Takuma Inoue. Alam naman natin, di ba? Hindi naman natin sinisiraan yung mga Hapon or sa Japanese boxing. Pero lugi na talaga. Kahit masinong partido Pag ikaw lilipat doon or lalaban ka sa teritoryo ng kalaban mo, lugi ka na. Fan base support, yung mga referee, aminado ka na doon sa sarili mo, lugi ka na. Ang pinakamagandang gawin ni Angkas dito, i-make sure niya mananockout niya to, di ba? Para gawin niya impressive to. Solid para ma-reclaim natin. Kasi ang daming Pilipinong kinakain ngayon ng ng Japanese boxer At saka ito pa, one trivia pa, si Angkas siya ang aakyat ng weight. Kasi si Angkas, natural yan parang junior flyweight galing siyang 117, 118 pounds. Itong si Takuma Inoue, kumbaga parang mas pabor sa kanya kasi natural bantamweight siya dito 'Di ba? Parang mas dihado pa nga si Angkas dito at feeling ko gigil na gigil si Angkas kasi nakita ko yung mga clips nito ni Angkas kung paano siya mag-training. Talagang nakikita ko kay Angkas parang parang hindi niya patatagalin to ng 12 rounds Pero di ba? Ano ba sa tingin mo, Kaporncas Nasase, kung sakaling matuloy ang laban, which is mangyayari later on, given that, kung sabihin nila na gumaling na. Given the fact na sinabi mo na umakyat ng weight to si Angkas, di ba? So tingin ko lamang siya dito sa nakabuti pa nga di ba? Yung adjustment period niya nito, meron siyang mas mahabang panahon para makapag-adjust yung katawan niya sa weight na yun. Mas lalong matatakot ito si Takuma Inoue. Malay natin, totoo talaga yung rib injury, di ba? Kasi kung aakyat ka ng timbang, number 1, babagal ka, di ba? Ihingalin ka yung stamina mo, ihina, di ba? Andun yung power, lalakas yung power. Pero dahil hindi mo natural weight, hindi mo masasabi na sanay yung katawan mo na lumaban doon. So talagang andun yung slow pace niya, Pero given the fact na haba yung period niya, di ba, sabihin natin, na-reach ko na itong weight na to nung November na karoon ng lapses or na delay yung fight ng 3 months. So gagawin ko na lang as a boxer, may maintain ko weight ko weight ko ng 3 months, di makapag-adjust yung katawan ko. Yung bilis ko nung sa weight ko dati, mabobrought up ko ngayon, di ba? Sakto. Mismo. Ang gagawin na lang ni Pretty Boy Angkas, ating prospect sa bantamweight division ngayon i-maintain ang kanyang weight, 'di ba? Parang ganoon ang gagawin niya. Mag-ensayo kang mabuti. Tapos pag-aralan mo ang galawan ng isang Naoya Inoue. Sorry. Takuma Inoue. 'Di ba? Kasi nakita ko yung galawan to, Kaporncas Nasase, ginagaya niya yung galawan ng kuya niya si Naoya Inoue. At talaga magandang galaw nito magandang galaw ng isang Takuma Inoue. Oo. Kaya Smart wag din fighter. papakampante si Angkas kasi even though konti ang itong knockout niya, pero kita mo naman yung panalo, 'di ba? 18. Lahat kailangan niya apat na kailangan ni Angkas stamina. So, yun yung tatrabahuin niya ngayon. Kasi nasa kanya na yung power stamina, tapos yung mga depensa, paano niya diba, pag tumakbo si Takuma Inoue sa pakaliwa, pakanan siya, panagabulan sila. Paikot lang na pa. Makagayahin niya naman si Dancing Queen. Bago nating Dancing Queen, nakoronahan na nga ito si Shakur Stevenson. At pag-uusapan natin yan, si Shakur Stevenson. Abangan nyo ang pambabalatuba natin dyan. Naipasa na ni Gay Weather ang kanyang corona sa kanyang Siguro, nabulungan siguro ito. Gayahin may estilo ka. Panalo ka, sure na sure yan. Easy man. Sumakto sila. Miss Universe na karan. Tangina. Buwa to ng pang Miss Universe, pang bakla na.
Nakakahiya yung pagkapanalo ni Shakur Stevenson. Sino nga Hindi ba? hindi ako Pero tawag may dito. boxer, di ba? May boxer na nanonood sa kanila na sa fight nila online, di ba? Nakatulog, di ba? Nakita ko yung post ni Nakalimutan kasi sino ba to? Yung sparring partner ni Manny Pacquiao. Oo, nalimutan ko yung pangalan niya. Nakita ko, nanonood siya ng fight ni Stevenson, ni Shakur. Nakatulog. Para daw siya nanonood ng telenovela na puro takbuhan. Si Cambosos, si George Cambosos. Nabatrip si Gago. No? Balik tayo dyan kay kay Ancahas at kay sana hindi matulad siguro matulad kay Shakur to si Takuma Inoue. Sana may magandang mapakitang laban. Hindi man siya makapag-engage ng fight. Maganda yung gusto kong fight katulad nung Nonito Donaire, yung technical boxer ba. Hindi siya masyadong makapag-engage pero counter puncher. Maganda yung mga ganun eh. Kasi pag nakipagsabayan pa rin naman yun sa mga in-fighter. Ito, pero malamang iwasan niya no? Kasi tanginang KO nito ni nakakatakot parang ayoko tumapak ng ring 67. Utang inang yan. Parang i-introduce pa lang ang pangalan ni Ancahas, parang teka, pwede pa bang mag-back out, no? At ang gagawin lang naman dito ni Takuma Inoue para makapagbigay siya din ng impressive fight. Makipagsabayan din siya kay Jerwin Ancahas, di ba? Para maganda dapat ipakita niya kung sino siya. Di ba? Huwag niyang takbuhan si Ancahas. Pero sa tingin mo ka-podcast na Sase, sino ang mananalo? Meron bang halik sa lona? May matutulog ba? Sa akin diretso ng 12 rounds to. Sa akin Ancahas to, number 1. Knockout artist to eh. Pangalawa, ito Southpaw, Manny Pacquiao. Tapos lamang pa pala sa reach to. Nakabasa ko lang ngayon. Ayot na yan. Parang ang reach ni Inoue 64 o 163 centimeters. Kaya naman 169. So pag nag-jab pa lang to, lamang na to si Ancahas, di ba? Nakita mo naman yung mga previous fight niyan. Talagang yung body blow niyan, yung galawan niyan, footwork niyan, talagang makikita mo yung resemblance ng isang Manny Pacquiao na mabilis ang in and out, mabilis ang reflexes, kaliwete, malakas. Ganda ng niya. Ganda ng blow. Jab. Blow, jab. Blow, jab. Kilala ko yan, yung blow, jab. Si Sisiw ng Pinas. Si Angas ng Pinas. De joke lang, kidding aside mga ka-porncast, no? So ayun, abangan na lang natin ng kung kailan matutuloy ang laban. Syempre mag-a-announce naman ng WBA. At syempre, full support tayo sa ating kapwa Pinoy, Jerwin Ancahas, ang pretty boy ng Pinas. At ang prediction ko dyan, knockout. Maybe 7 or 8 round in favor of Jerwin Ancahas. Kasi kahit saan anggulo ko tignan, although may skills to si Takuma Inoue, hindi pa naman niya kasing level si Naoya Inoue, yung kapatid niya. Pero wag din tayo magpakampante. Anything can happen inside the ring. Pero sa ngayon, ang side ko is sa ating kapwa Pilipino, sa ating mga nakikita na pinakitang performance ni Jerwin Ancahas. 7 or 8 round knockout in favor of Ancahas. Okay? So kayo mga subscribers at viewers, kung sa tingin ninyo, sinong mananalo, comment down below nyo din dyan sa baba. No? Gawin natin healthy comment box itong ating comment box. At syempre, huwag mo rin kalimutan pindutin yung subscribe button at notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong mga gantong sports talk, real talk. Diba? Na may konting entertainment para naman maaaliw kayo sa bawat podcast na ilalabas natin dito sa Porncasters. So, hanggang sa muli, pansamantagal kami magpapaalam ni Ka-Porncast na Sase. Magkita-kita tayo sa susunod na video. Abangan mo yan. Ako nga palang inyong Ka-Porncast na Omar. Yo, this is Sase. Yo, paalam. Bye-bye.